Kapag ini-ignore ka ng lalaki, huwag mong gawin itong 5 mali or 5 mistakes. Yon. Kung ini-ignore ka man sa ngayon ng partner mo na lalaki, binabaliwala or hindi ka man lang kinikibo, panoorin niyo po yung video na ito. No, kasi sa pang-e-ignore ng mga partner ninyo is already a message na wala siyang kagana-gana sa inyo. Regardless po ito utol sa kung ano man yung dahilan niya. No, kung may someone man siya, may bago man siyang babae, kung niloloko ka man niya, pero doon pa lang kasi sa action na ine-ignore ka or binabaliwala ka is, uulitin ko, already a message na wala siyang gana sa'yo. Oh. Di ba? Madali lang intindihin eh. Na kung may gana or na-excite yung tao sa'yo is, di ba, siya mismo magpapakita ng presensya niya, no? Or ipapakita niya na masaya siya kapag kasama ka or kapag nakikita ka or kahit kinakausap ka man lang. Di ba ganun dapat? Which is automatic response po yan ng damdamin natin. Na kapag gusto natin yung tao, no? Sa ayaw man natin o sa gusto, hindi natin ito mapipigilan. Mas hinahanap-hanap natin sila. Mas kailangan natin silang makita or makausap man lang. So ganun po dapat yun. Pero, what if ngayon binabaliwala ka ng partner mo? And bakit nga ba ako binabaliwala, Kuya Kiko? And maaari kasi na mali din yung gawain mo. Kaya ulit-ulit na binabaliwala ka. So ito ngayon, no? Sa video na ito ay maisasagot po natin yan. And please, no? Sa mga ina-ignore man dyan, gawin nyo lang po yung mga naisabi ko dito para hindi pa mas lalong lalala at saka lalala yung situation mo. At saka para hindi ka na rin mas lalong mahihirapan. Okay? So ito, wag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat ay takot at nagpapanik. Yes, isa po ito sa maling gawain. Siyempre, Kuya Kiko, no, kapag ini-ignore ako or lalong-lalo na kapag first time na ini-ignore ako, Kuya Kiko, is masakit talaga yun. So, matataranta ka talaga. But, yes, ito na nga, kahit first time mo yan utol, kung napanood mo yung video na ito, no, ito nga, tinuturo natin kung ano ang dapat ninyong gagawin. So, kahit first time mo ngayon, ang paghahabol, no, dahil sa takot, tsaka nagpapanik ka, so ngayon, ang paghahabol mo ay isang mali pong gawain. Tandaan mo yan. Kasi syempre kapag napapanik tayo or natatakot, wala talagang ibang kasunod nito kundi maghahabol ka. May takot kang mawala siya eh. Kuya Kiko, baka hindi na yun magparamdam. Baka hindi na yun babalik. Di ba? Yun po or marami pang papasok sa ating isipan. Pero teka lang mga utol. Kapag naghahabol ka, dahil nagpadala ka sa takot mo, or dahil nga nagpapanik ka or napapanik attack ka, no? Kasi parang nabigla ka, ay mas lalo pa itong magpapahirap sa'yo lalo. No? Mas lalo kang magiging talo, mas lalo kang mahihirapan. Kumbaga pa, parang may tinotolerate tayo na kung inaatrasan ka pala ng taong ito ay hinahabol-habol mo siya. So, mas lalo talaga itong magpapahabol pa ulit sa'yo someday kasi alam niya na naghahabol ka. So, ganun po. So, that's why kailangan mong kontrolin ang iyong sarili. Ya, alaman natin na umaatras na siya or kinikibo ka, kailangan mo pa rin kumalma. Mag-relax ka lang utol. No, kailangan mo pa rin huwag sirain yung inner peace mo. Kung ano man yung nasa isipan mo, kung ano man yung mga plano mo sa buhay mo, yun ang unahin mo, yun po ang gawin mo. Kumalma ka lang, relax ka lang, hayaan mo lang siya dyan, na kung hindi ka man kinikibo, may sarili ka namang buhay na kailangan mong ayusin at saka asikasuhin. Okay? So yun ha, and then ito, yung pangalawa natin is yung paghingi ng explanations. Di ba? Ito talaga yung pinaka number 1 din. Na kapag ine-ignore ka, is mas lalo ka pang humahangad ng explanations. Hoy, bakit mo ko ine-ignore? No, ano ba yung mga pagkukulang ko? Ano ba yung mga pagkakamali ko? And napapa-question ka na rin syempre sa sarili mo. Kung hindi ka man niya kinikibo, di ba? Marami nang pumapasok sa iyong isipan, naku-curious ka na. Ano kaya yung mali ko? Ano kaya yung mga nagawa kong kasalanan? So diyan pa lang mga utol, na kahit wala ka namang nagawang mali or pagkukulang, no?
Dahil sa pagbibigay mo ng question sa iyong sarili, ay mas lalo mo ngayong masisisi ang iyong sarili na kahit wala ka namang nagawang mali. So again, uulitin ko, like I said kanina, regardless man sa kung ano yung nagiging rason ng pag-e-ignore niya sa'yo, is a sign na po yan na wala naman talaga siyang gana sa'yo. So kailangan mo itong tanggapin. No, kung umatras man siya, kung gusto mo talagang humangad ng explanation, is kailangan mo itong pigilan. Kailangan mong pigilan talaga ang iyong damdamin, utol. Malaking tulong po ito sa'yo. Mas lalong tataas yung value mo kasi kapag nagawa mo ito. Okay? So yun, and then ito, yung pangatlo natin is ang pagiging nice palalo. Yeah. Diba? Kapag the more kang ine-ignore, binabaliwala, lalo na kapag hindi ka pinapansin, no, hindi ka man lang kinikibo or hindi nga siya nagiging responsive sa tawag mo or sa messages mo, ay mas lalo ka pang nagiging nice. Ito mga utol, kapag ganito ang ginagawa mo sa amin as lalaki, ay mas lalo lang po kaming mang-aabuso. Kasi marami nga kaming nakausap, no? Yung ibang babae, yung ginagawa nila is mas lalo pa talaga nilang binubuhos yung lahat-lahat. Yes, nagpapakita pa ng compliments, nag-o-offer ng mga gifts, no, ng tulong financially. No, so diyan pa lang parang minumuldura mo na rin yung lalaki na kapag ine-ignore ka pala niya is ito yung gagawin mo. So someday, no, kung gusto niya man na mag-invest ka pa or mag-effort or magbibigay ng lahat-lahat para sa kanya, so simple as yung gagawin nito ay baliwalain ka lang. So yun po, no, ang message na binibigay mo, yun po ang pinapahiwatig mo, utol. No, kapag mas lalo kang nagiging nice. So that's why kailangan mo talaga itong pigilan. Kung hinahayaan ka niya, huwag kang matakot. No? Huwag kang matakot na kung babalik mo siya o hindi. Subukan mo lang, utol. Mas lalo mong magugustuhan yung magiging resulta. Okay? So yon. And then ito, yung pang-apat natin is huwag mag-no contact if hindi naman kaya. No? Kasi yung mga ngilan-ngilan din dyan na nag-no contact pero nabe-break nila. Hindi nyo ba alam na yung pinapahiwatig nyo lang lalo na kapag nabe-break ninyo ay kayo po ay naging mahina. Yes, mas lalo lang po kayong mababasa ng lalaki na isa kang mahina at saka may takot na mawala siya. Kumbaga pa, mas lalo mo lang pinapatunayan na hindi mo talaga siya matitiis. So yun po. So that's why mag-ingat kayo. Huwag na huwag ninyong gawin yung no contact pero no choice kasi tayo, utol eh. Kailangan mo talagang gawin ito kasi yung pag-pulling away, no, yung pag-pull back, yung pag-no contact ay napakamabisang paraan. And this is the only choice na kailangan mong gagawin para ma-win back mo yung taong ito. Hindi lang din sa pag-win back, kundi mas ikaw yung magiging panalo dito. Yeah, pinapakita mo lang kasi dito na meron ka ring respeto sa iyong sarili. Okay? So yun po, ha? Huwag na huwag ninyong gagawin yung no contact kapag hindi naman kaya. And lastly, walang iba kundi yung hinahayaan mong masira ang inner peace mo. No, kumbaga pa, instead na may kapayapaan ka, so dahil sa pang-e-ignore niya sa'yo is ito ngayon, natataranta ka. Kumbaga pa, cause and effect ito ng takot and panic attack. No, kumbaga pa, natataranta ka talaga, nawawalan ka ng peace of mind, dahil lang din sa ginagawa niya sa'yo, kumbaga pa, nagpapa-apekto ka. Kuya Kiko, hindi naman maiwasan na maapektuhan ako or apektado tayo kasi 'di ba? Lalong-lalo na kapag nasanay tayo, kapag mahal natin yung tao. Pero yun na nga mga utol, ito ngayon tinuturo ko po sa inyo. Kumbaga pa, no? Kinakatok natin yung isipan mo na mali pa rin yung gawain na ito. Na kailangan mo pa rin pigilan, kailangan mo pa rin kontrolin ang iyong isipan. No, isipan, utol. Kasi sinisira lang po ng emosyon mo ang iyong isipan. Kaya ngayon hindi ka makapag-focus kung ano ang dapat mong gagawin, di ba? Kasi kung minsan, alam mo na nga kung anong dapat mong gagawin. Kung minsan sinasabi mo na ito yung dapat kong gagawin pero hindi mo nagagawa. Dahil nagpapasira ka, nagpapadistract ka sa iyong emosyon. So, subukan nyo lang po, utol, no, na kontrolin ang isipan, kontrolin ang emosyon, kontrolin ang sarili, no, kontrolin lahat-lahat. Mind conditioning ang tawag natin dito. Na kailangan talaga is talasin natin yung ating isipan. Huwag puro puso. Kung nasa situation ka man ngayon na 50-50 ka, 50% isipan, 50% puso,
Wala kang tanging ibang susundin kundi yung iyong isipan. Ipapanalo ka nito, utol, na mas lalo mong magugustuhan ang magiging resulta. Okay? Klaro? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito, and then sa mga nais ako makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. And sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin po namin yan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel. Yun na po ha, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush! Hanggang dito na lamang itong nakayanan ko, nang hawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang sayang na